Dating future Gilas player na si Troy Reich, nasa na nga ba? Bakit nawala na lang bigla sa PBA ang 6-7 stretch forward na to? Pero bago yan, mas kilalanin muna natin mga brody na mabilisan si Troy Reich. Laki sa US si Reich pero laki rin ito sa Filipino community sa California. Bata pa lang daw siya, kinahiligan niya na ang larong basketball. Taong 2013 na ang unang nakilala ng mga Pinoy fans itong si Troy Reich. Hindi man marami dahil hindi pa ganun ka-hype ang social media, pero sa taong yan na-acknowledge ang Filipino side niya. Ayon sa kanya sa isang podcast interview, isa sa top high school team sila noon sa California, pero nagawa silang talunin ng hindi kilalang team na Westmore High School. After ng game, napabalitang puro Pinoy pala ang player ng Westmore at agad naman ito nakarating sa mga basketball platform sa Pinas. At dito rin napabalitang ang isa pala sa main man ng St. Ignatius na si Troy Reich aka T-Rex ay isa rin palang Pinoy. Dahil sa komentong yun nakilala si Reich sa Philippine basketball. Miski mga college team sa atin ay nagginangan ng mga mata, marami din daw kasing nag-reach out at nag-offer ng mga university sa kanya noon, kagaya ng NU, UE, Ateneo at LaSalle. Pero kahit na na-offeran si Reich ng scholarship at alam yun mas pinili pa rin itong manatili sa US. Natanggap kasi siya sa isang tryout sa isang NCAA Division I school na Wake Forest, kung saan nanggaling sila Muggsy Bogues, Chris Paul, Tim Duncan at iba pang NBA player. Sa pagpasok ni Reich sa Wake, nakasabay niya rito ang NBA player na si John Collins. Honestly, hindi naging okay ang career niya sa poder ng Wake Forest dahil sa kakarampot na minuto. Sa 4 na season nito, 1.3 minutes per game lang ang average niya. Grabe talaga, tsinaga ni Reich yung ganyang playing time ni hindi mo maipapakita yung laro mo sa isang minuto, di ba? Baka nga hindi ka papagpawisan yan. Ngayon pa man, kahit na literal na bangkong maituturing si Reich sa US NCAA, napabilang pa rin ito sa Gilas 4 2023. Binubuo ito ng mga collegiate star na sana ihahasain para sa FIBA World Cup 2023. Graduate na si Reich sa mga panahong yan at ayon sa kanya wala talaga siyang balak umuwi ng Pinas. Pero dahil naimbitahan siya sa Gilas Cadets na sasabak sa PhilOil, agad itong lumipad patungong Pinas. Once in a lifetime lang daw kasi ito ang mairepresenta niya ang bansang Pilipinas. Napasama rin siya sa pool ng men's team ng Pilipinas para sa FIBA World Cup 2019 Asian Qualifiers. At dito rin mas umingay ang pangalan ni Troy Reich dahil nakabilang siya sa Gilas and Australia Brawl. Pero hindi bilang kaaway. Siya kasi yung isa sa mga sumikat na photo bukod dito sa insidenteng yun. After ng Gilas, pumasok na si Reich sa UAAP bilang one and done para sa NU Bulldogs. Nagulat ang film sa taas ng expectation sa kanya ng mga fans despite na nag-average siya ng double-double sa PhilOil at UAAP. Hindi pa rin ito naging sapat para ma-satisfied ang mga fans sa kanyang performance. Pagtapos ng isang season paglalaro sa UAAP, naglaro siya sa 3x3 at naging parte siya ng binubuong team ng Chooks to Go noon na ang goal ay makapasok sa 3x3 Olympics. Nabigo man sa Olympics, aware si Reich na may lugar na ang kanyang pangalan sa PBA at taong 2020 na magpa-drop na sa PBA si Troy Reich. Napili siya ng pang 11th overall sa first round ng Northport Batang Pier. Bago mawala ng PBA, naglaro muna si Reich ng isang taon sa Northport at pagsapit ng 2022, wala nang Reich na naglaro pa sa PBA. Ayon noon sa Northport, ang akala lang nila nagtitraining lang si Reich sa US at babalik rin ito before Philippine Cup. Pero yun nga, hindi na bumalik si Reich na dapat may isang taon pa siyang kontrata. After nung wala nang naging balita pa kay Reich, hindi na rin nabalita kung anong naging usap ng Northport at ng kampo niya. Makalipas ang taon, nakita na lang ng mga fans na abala na si Reich sa pagiging influencer at pakikipag-trade ng mga NBA cards. Walang malinaw na rason si Reich kung bakit hindi na siya bumalik ng PBA. Pero ito yung nakikita nating rason mga brody para dyan. Una, kahit na college pa lang siya, mukhang wala talaga sa pangarap niya or at least hindi ang basketball ang number 1 priority niya after ng kolehiyo. Sinabi niya sa isang interview na nakatakda na sana siya magtrabaho sa isang kumpanya sa US. Pero hindi ito natuloy at biglang pasok naman ng Gilas Cadets. Sumunod ay ang Northport. Alam naman siguro ng karamihan na may mali sa team na yan, diba? Mismo si Greg Slaughter nga ay umalis na lang nang maranasan niya ang maling nangyayari dito. At ang panghuli ay ang pagiging influencer. Matagal na raw niyang gustong gawin ng pagiging isang vlogger. Pero dahil sa basketball hindi niya ito mafokusan. Kaya dahil sa dalawang unang rason, mukhang yun ang nagtulak sa kanya na hindi ituloy ang paglalaro sa PBA at subukan pasukin ng mundo ng mga influencer. Saka make sense din na kaya pala okay lang sa kanya maglaro ng wala pang 2 minuto ng 4 na taon sa Wake Forest. Dahil ang goal lang naman talaga ni Reich ay ang makapagtapos ng pag-aaral. At wala namang masama doon mga brody, di ba? Hindi naman talaga lahat ng basketball players sa court ang bagsak. Isa pa no disrespect kay Troy Reich mga brody. Hindi talaga siya star caliber. Miski kasi yung mindset niya ayon sa kanya, yung makatulong lang na manalo ang team ang goal niya bawat game. Siya yung perfect na role player sa team na pwede mong gawing taga-screen, taga-rebound, taga-cut o kaya naman taga-stretch ng floor dahil sa kanyang outside shooting.
Isa pa, hindi rin talaga ganun katigas si Reich para sa PBA, kahit na siya napaparay sa physical sa ilalim ng rim. Kahit nga nung Gilas stint niya, kinakantsawan siya ng mga kuya niya. Oh, diba? Mga loko talaga no? Pero kung after ng high school niya sa US at nagdiretso UAAP siya, baka nabago pa siya nito at mas tumigis pa pagdating sa ilalim. Anyway, sayang lang din talaga dahil bihira yung ganyang height sa PBA. Hindi man pang star caliber pero at least dagdag reliable forward para sa ating liga sana. Pero ulitin ko, desisyon niya ni Reich mga brody, at dyan siya mas masaya kaya respetuhin na lang natin, diba? Ang mahalaga, nag-enjoy siya sa kung anong pinagkakaabalahan niya ngayon sa buhay.